Nagpatuloy sa kanilang training ang Shohoku basketball team. Si Sakuragi naman ay nagpatuloy sa kanyang basic passing training at maganda ang ipinapakita nito. Samantala, isang matanda at matabang lalaki ang dumating sa gym. Gusto niyang pumasok sa loob pero nahaharangan ng mga babaeng fans ni Rukawa ang daan kaya hindi niya magawang makapasok. Dahil naingayan na si Sakuragi sa mga babae at pangalan lagi ni Rukawa ang isinisigaw nila at isa pa ay nakakaistorbo na daw sila ay pinaalis niya ang mga ito at saka pinagsarhan ng pinto. Binuksan naman ng matabang lalaki ang pinto at saka pumasok. Pinigilan naman siya ni Sakuragi dahil wala daw siyang permiso. Sagot naman ng matanda na hindi niya daw kilala ito at pinansin din nito ang pula niyang buhok. Pinaglaruan naman niya ang malaki nitong tiyan at saka hinatak-hatik pa kanyang baba. At dahil hindi niya daw siya kilala ay magpapakilala siya. Pero bago pa man niya magawa yon ay binitukan na siya ni Gory. Humingi naman ng tawad si Akagi sa ginawa ni Sakuragi. Hindi naman makapaniwala si Sakuragi na siya ang kanilang coach. Ipinaliwanag ni Ayako na bihira lang siya bumisita sa gym at naging national player siya nung kabataan niya. Dati din daw siyang terror sa gym na kinatatakutan ng mga player pero ngayon daw ay nagbago na siya. Ibinalita ni Coach Anzai na magkakaroon sila ng practice game sa Ryunan High School. Nakapasok sa semifinals ang Ryunan nung isang taon kaya mapapalaban talaga sila dito. Sa utos ni Coach Anzai ay nagkaroon sila ng practice game. First year laban sa lahat. Natuwa si Sakuragi kaso nga lang hindi siya pinasali ni Akagi na ikinagalit nito. Dumating naman si Haruko at natuwa ito nang malaman na may practice game ang team kaso hindi kasali si Sakuragi. Sinabi naman niya na wag magmadali dahil ayon daw sa kanyang kuya ay may ibubuga ang sipag at tiyaga niya. Natuwa siya sa sinabi ni Haruko kaya naman lalo siyang nanggigil na makalaro para mapanood siya ni Haruko. Idadakdak niya daw ang mga bola hanggang mawasak ang mga ring. Mag-uumpisa na ang game. Yellow team ang mga first year sa pangunguna ni Rukawa at red naman ang second at third year sa pangunguna ni Akagi. Jump ball sa pagitan nila Akagi at Rukawa. Sa unang possession ay napunta sa red team ang bola. Naghahanda ang red team para makascore. Na-steal ni Rukawa ang bola. Mabilis na naging alerto ang red team nung nakita nilang hawak ni Rukawa ang bola. Sinubukang makasteal ni number 5. Nag-behind the back naman si Rukawa. Pinasa niya sa kakampi niya, pero hiningi din niya agad ang bola. Matinding depensa ang ginawa ni Kogure. Naisahan naman siya ni Rukawa sa ginawa niyang fake kaya nakalusot siya. Nalibre siya sa isang jump shot. Hindi niya alam na nag-aabang pala si Akagi kaya nasupalpal siya. Naaga ng red team ang bola at gumawa ng fast break. Dahil hindi na nakadepensa ang yellow team ay idinakdak ni Gory ang bola. Dahil sa ginawa ni Akagi ay nagsisimula ng mag-init si Rukawa. Nagpatuloy ang laro. Tumira ng jump shot si Kogure ngunit sablay ito. Nakuha naman ni Rukawa ang rebound. Sa sideline naman ay inis na si Sakuragi dahil sa galing na ipinapakita ni Rukawa kaya naman sinabi nito na gawin nila ang lahat para pigilan siya. Na-foul si Rukawa at binigyan ng 2 free throw. Sa unang tire niya ay pumasok ito. May naisip na paraan si Sakuragi para sumablay siya sa sunod na tira. Habang naghahanda si Rukawa sa kanyang pangalawang free throw ay nagpatawa sa ilalim ng basket si Sakuragi. Hindi naman ito umubra at pumasok pa rin ang kanyang tira. Kinarma naman si Sakuragi dahil sa kanyang ginawa. Naubos na ang kanyang pasensya kaya naman nilapitan niya si Coach Anzai at pinilit niya itong paglaruin siya. Pinigilan naman siya ni Ayako at dinala sa sulok. Sinabi nito na manood na lang muna siya para marami siyang matutunan. Sa pagpapatuloy ng laro ay nasupalpal ni Rukawa si Akagi. Nakuha niya ang bola at gumawa ng fast break. Napakabilis nito at walang makahabol sa kanya. Pinalusot pa niya ang bola sa binti ni Kogure at saka lumipad sabay dakdak ng bola. Hiyawan naman ang mga fans ni Rukawa. Uminit na naman ang ulo ni Sakuragi nung makita ang mga ito kaya pinagsarhan niya ulit sila ng pintuan. Napansin niya na natulala si Haruko. Nung lapitan niya ito ay nakita niya na may puso ang mga mata niya. Lalo nang nainis si Sakuragi dahil sa selos. Nagmakaawa na ito kay Akagi na paglaruin siya. Lumapit naman si Ayako at sinabing matatapos na din naman ang laro kaya baka pwede na siyang paglaruin kahit konting oras lang. Sumang-ayon naman sa kanya si Kogure. Tinitigan naman niya ang isa niyang teammate na parang tinatakot ito. Nakaramdam naman ito at nagsabing magpapasubstitute na siya. Tinanong naman niya si Coach Anzai kung papayag ito. Tiningnan niya si Sakuragi at maya-maya pa ay pumayag na din siya. Kinuha niya ang jersey ng kanyang teammate at pagkatapos ay nagpatuloy na ang laro.
Nakaagaw agad ito ng bola at pagkatapos ay mabilis itong nag-dribble. Humanga naman ng ibang players at si Akagi dahil ang bilis daw ng kanyang improvement. Sinabi naman ng kanyang kakampi na ipasa nito kay Rukawa ang bola dahil libre daw siya. Hindi niya ito pinakinggan bagkus ay diretso pa siya. Nag-aabang naman si Akagi sa kanya. Tumalon ng mataas si Sakuragi para gumawa ng slam dunk. Sinabayan siya ni Akagi para pigilan siya. Nagsalpukan sila sa ere. Hanggang sa kapos ang dakdak ni Sakuragi at sapol sa ulo si Akagi. Bagsak ito at hindi gumagalaw. Nilapitan niya si Gory para gisingin at sabihing hindi niya daw sinasadya yon. Ilang sandali pa ay nagising na ito at pagkatapos ay sinakal si Sakuragi. Natuwa naman si Coach Anzai sa galing na ipinakita ni Rukawa. Natuwa din siya kay Sakuragi dahil malaki daw ang maitutulong niya sa team. Samantala, may tatlong misteryosong mga lalaki na tila may inaabangan. Si Sakuragi pala ang pakay ng tatlong ito. Hinanap naman ng kanyang guro si Sakuragi. Ang akala niya ay naglakwatsa na naman ito kaya wala pa siya. Kahit si Mito ay hindi alam kung bakit hindi siya umattend ng klase. Sinabi ni Sakuragi sa tatlo na kung may kailangan daw sila sa kanya ay sabihin na agad dahil late na siya sa klase niya dahil sa kagagawan nila. Sagot naman ng tatlo na late na talaga siyang pumasok tapos sila pa daw ang kanyang sisisihin. Dagdag pa nila na pasensyahan na lang daw dahil napag-utusan lang sila. Natanong naman sila Akagi at Kogure ng kanyang mga kaklase kung anong target ng kanilang team ngayong taon dahil malakas sila ngayon. Sagot naman ni Akagi ay maging number 1 sa Japan. Gusto nang pigilin ni Akagi ang kanilang usapan dahil sa tuwing na pag-uusapan daw ang pagiging number 1 sa Japan ay sumisingit ang isang tao na ito. Ilang sandali pa ay may nagbukas ng pinto at sumingit sa kanilang usapan. Sinabi nito na ang kanilang judo club ang unang makakatikim ng pagiging number 1 sa Japan. Elementary pa lang sila ay matalik ng magkaibigan si Akagi at Aota. May matinding crush din ito sa kanyang kapatid na si Haruko. Ipinaalam naman ni Aota na malaki ang tsansa na makapasok ang kanilang judo club sa Inter-High at maging number 1 sa Japan dahil may bago silang member na magaling. Once in a blue moon daw kung magpakita ang ganong klaseng tao. Siya daw ay ang first year na si Hanamichi Sakuragi. Nagulat naman si Akagi at Kogure. Dagdag pa ni Aota, inutusan na niya ang kanyang tauhan para hanapin siya. Kapag lumaban daw ito ay baka makatikim siya. Tinawag naman si Aota dahil may naghahanap daw sa kanya. Bumulaga sa kanya ang mga tauhan na kanyang inutusan na puro pasa at bukol. Nakatambay naman sa PE class ni Haruko sila Sakuragi at tropa niya. Masayang kinawayan ni Sakuragi si Haruko. Kumaway din ito sa kanya. Nakita ito ng kanilang teacher kaya binutukan siya. Nagalit si Sakuragi nung makita ito kaya nagmamadali siyang sumugod. Ang hindi niya alam ay may kasabay din siyang napasugod. Pareho silang natigilan at nagulat. Nung malaman ni Aota na si Sakuragi pala yun ay natuwa ito dahil hinahanap niya talaga ito. Hinuyog naman sila ng mga PE teachers. Ibinalibag niya ang dalawang teachers na nakahawak sa kanya kaya nakatakas siya. Lalong bumilib si Aota kay Sakuragi dahil sa lakas nito at bagay daw talaga siya sa judo club. Sinabi naman ni Aota kay Akagi na isasali na niya si Sakuragi sa judo team. Dagdag pa niya na alam naman ng lahat na kaya lang naman siya sumali sa basketball team ay para mapalapit kay Haruko. Dapat daw ay hindi niya pinipilit ang isang tao sa isang bagay na hindi nito gusto. Sagot naman ni Akagi na kahit kailan ay hindi niya pinasali sa team si Sakuragi. Sabi naman ni Aota na kung ganun pala ay okay lang pala sa kanya na sa judo club na lang sumali si Sakuragi. Sagot ni Akagi na kung yun daw ang gusto ni Sakuragi. Matapos nilang mag-usap ni Akagi ay pinuntahan niya agad si Sakuragi para kausapin. Napadaan naman si Haruko at binati si Aota. Nakita niya na parang malambing sila sa isa't isa kaya nagselos na siya. Isinama siya ni Aota sa gym at ipinapasuot ang uniform ng judo para pasalihin sa kanila. Sinundan ni Kogure at Akagi ang dalawa dahil nag-aalala sila na baka maaga sa kanila si Sakuragi. Pinakitaan siya ni Aota ng mga pictures ni Haruko magmula nung bata pa ito. Tuwang-tuwa naman si Sakuragi nung makita niya iyon. Sinabi ni Aota na ibibigay niya sa kanya lahat yon kung sasali siya sa judo club. Sagot ni Sakuragi na ayaw niyang sumali sa judo club. Aagawin na lang daw niya ang mga pictures kung hindi niya ito ibibigay. Sinubukang agawin ni Sakuragi ang mga pictures. Nahawakan naman siya ni Aota at pagkatapos ay ibinalibag. Tuwang-tuwa naman ang mga tauhan niya.
Natigilan naman siya dahil nung tumingin daw siya sa mga mata ni Sakuragi bago niya ito ibinalibag ay para daw siyang nakipaglaban sa isang mabangis na hayop. Susubukan daw niya ulit ito. Inatake niya si Sakuragi. Gumanti naman ito ng headbutt. Bagsak si Aota. Kinuha niya ang mga pictures habang wala pang malay ito. Papaalis na sana siya pero hinawakan siya nito sa paa at pagkatapos ay ginamitan siya ng arm lock. Pinipilit niya itong pasalihin sa judo team habang hawak ang kanyang kamay at hindi makawala. Nakita naman ni Ayako si Akagi at Kogure na may sinisilap sa gym ng judo club. Nung makita na niya ang sitwasyon ay nag-alala na din ito at kailangan daw nila itong pigilan. Pinakawala naman ni Aute si Sakuragi. Nakakita siya ng pagkakataon at pagkatapos ay sinakal niya ito. Nahawakan niya sa ulo si Sakuragi at ibinalibag niya ulit ito. Galit na si Sakuragi. Inatake niya si Aute at pagkatapos ay siya naman ang ibinalibag nito. Sinabi ni Aute na aminin na daw niya na kaya lang siya sumali sa basketball team ay para mapalapit siya kay Haruko at hindi niya talaga gusto ang basketball. Hindi daw magiging masaya si Haruko kung maglalaro siya ng basketball pero labag naman sa kalooban niya kaya sumali na lang daw siya sa judo team. Hindi pa rin pumayag si Sakuragi at tumalikod na ito. Nainis na si Aute at bakit daw hindi niya maiwan ang basketball. Sagot ni Sakuragi ay basketball ang hilig niya. Dagdag pa niya na sa basketball siya masaya. Tuwang-tuwa si Kogure at Ayako sa isinagot ni Sakuragi. Nagbalik na sa training ang basketball team at napansin ni Sakuragi na ganadong-ganado si Akagi. Wala siyang kaalam-alam na siya ang may dahilan nito.